Sa hilagang bahagi ng Luzon, napapalibutan ng matatarik na kabundukan, naroon ang isang lalawigang tahimik ngunit puno ng kwento at kulay, ang Abra. Isang landlocked province sa Cordillera Administrative Region na ang kabisera ay Benguet. Sabi nila, ang mga matataas na bundok ng Cordillera ay nagtatago ng mga lihim. Mga lihim na hinabi sa tela, inukit sa bato, at isinalaysay ng mga alaalang matapang. Sa lupain ng Abra, ang kabuhayan ay nakaugat sa agrikultura, palay, mais at kape, ilan lamang sa mga pangunahing produkto ng lalawigan. Ngunit higit sa ani, ang tunay na yaman dito ay ang kultura ng mga taong naninirahan dito, ang mga Ilocano at Tinggian. Sila ang nagtataglay ng pamana ng Abra. Ano nga ba ang hiwaga sa likod ng kanilang kultura? At bakit ang simpleng noodle soup at sapin-sapin ay tila may kakaibang kapangyarihan? Halina't tuklasin natin ang kabuuan ng kanilang kultura. Sa bawat hibla ng tela, sa bawat kulay ng sinulid, naroon ang paggunita sa kultura ng Abra. Ang abel weaving at ang sining ng natural dye making ay mga tradisyong nagmula pa sa mga ninuno ng mga Tinggian. Mga gawaing hindi lang sining, kundi simbolo ng pagkakakilanlan. Sa bawat habi ng abel, inilalagay namin ang kaluluwa ng aming lahi. Ito ang kulay na minanapan namin sa aming mga ninuno. Ito po ay isang tradisyonal na Ilocano hand-weaving technique na ginagamitan ng cotton yarn upang lumikha ng matibay at masalimuot na tela. Ang mga tela ng inabel ay kilala sa mayayamang pattern na maaaring mga simpleng guhit o komplikadong geometric na disenyo tulad ng pinakon na spiral at ginagamit para sa mga item mula sa mga kumot at bag hanggang sa damit at palamuti sa bahay. Bawat simbahan at bawat pista may dalang alaala ng lahi. Ang mga lumang simbahan ng Abra ay patunay sa impluwensyang Espanyol, habang ang mga ritual at awitin ay paalala ng sinaunang paniniwala ng mga katutubo. Isang pagsasanib ng tradisyon at pananampalataya na siyang bumuo sa pagkatao ng mga taga-Abra. At taon-taon, muling isinasalaysay ang kanilang kwento sa pamamagitan ng mga pista tulad ng Kawayan Festival at Dapil Festival. Dito, sumasayaw at nagkakaisa ang buong komunidad bilang pagdiriwang ng kasipagan at pagkakaisa ng bayan. Ito ang Abra Miki. Para sa mga taga-Abra, hindi lang ito simpleng noodle soup. Ito ay comfort food. Pinakuluang sabaw, malinamnam na manok, at fresh na noodles na nagbibigay sigla. Ang sikreto ng Miki namin, ang timpla. Ito ang nagpaparamdam sa iyo na nasa bahay ka, kahit saan ka man magpunta. Gawa ito sa sariwang Miki noodles, sa masaganang baboy, at sa sabaw ng manok, na may kulay anato seeds o atswete. Isa itong pangunahing aliw na pagkain, lalo na sikat sa umaga at tag-ulan. Ang sopas ay nilagyan ng mga sangkap tulad ng crispy pork o chicharon, boiled egg, at minsan pritong bawang at spring onions. Kung gusto mo ng matamis, nandyan ang sapin-sapin. Ito ay ginawa mula sa steamed glutinous rice flour, gata ng nyog, at asukal na may iba't ibang layer na kulay at may lasa ng mga sangkap tulad ng ube, langka, at kung minsan ay makapuno strips o iba pang sangkap. Ang akbayan ng bayan ng Abra ay matatag sa pamamagitan ng kanilang agrikultura, ang palay, mais at kape. Sila ay nagbibigay buhay sa probinsya. At sa bawat bagong araw, patuloy na nagbibigay ambag ang Abra sa kinabukasan ng bansa. Sa kanilang sining, pagkain at pagkakaisa, buhay ang pamana ng lahi. Isang kulturang hindi kailanman maglalaho dahil sa bawat puso ng taga-Abra, dala nila ang diwa ng paggunita, alaala at pagmamalaki. Ako po si Erica Soho. Salamat sa inyong panonood.